Sa ginawa ko ang videong ito, 4 na araw na lang ang hihintayin ng mga taga-suporta man o hindi at matutunghayan ng muli ang pagbangon at pagbabalik ng binansagang Quadro-Alas ang angas ng Pinas, John Riel Casimero. Sa pagdating ng Team Casimero sa Paradise City Hotel, kung saan gaganapin ang naturang bakbakan nila sa apo na si Rio Acao, bakas na bakas sa mukha ni Casimero ang saya at pananabik sa paparating na laban niya. Ikinatuwa naman ni Casimero ang treatment sa kanya bilang isang VIP o very important person at sinamahan pa rin si Casimero ng A-Sign Boxing President na si Mr. Ishii Chitaro kahit pa sa loob ng kwarto ng Team Casimero. At mga kakwento, may kunting pasilip pa itong si Casimero sa napakagandang view ng hotel sa labas at ipapakita ko po sa inyo mga kakwento. At sa nakapanood na po nito, pwede nyo pong i-forward ang video. Ating makikita din dito mga kakwento na sa 5 araw na lang na natitira bago ang laban, si Casimero ay nakasuot ng sauna suit habang nagti-treadmill. Kaya tara ating panurin mga kakwento. At video courtesy po tayo mga kakwento sa YouTube channel na Quadro-Alas It's My Boy. Samantala, Family Time FT, ang Japanese YouTuber na nag-expose sa estilo ng angas ng Pinas sa pakikipagdigma sa ibabaw ng lona. Pero hindi lang si Casimero mga kakwento ang na-expose niya kung paano makikipaglaban dahil pati na rin ang kanyang kababayan na si Rio Acao. Na-expose din niya ang estilo nito at ayon sa kanya, ang kaugalian ni Acao mga kakwento ay ibinababa palagi ang kanyang dalawang mga kamay. Pero magugulat ka dahil nakahanda na ito kaagad sa isang napakabilis na counter at i-score ng malinis na patama. At ayon sa YouTuber na Hapon, ang pagbaba ng dalawang mga kamay ni Acao ay isa itong patibong sa kalaban para ang kalaban ay aatake sa kanya. Pero hindi alam ng kalaban na nakahanda na pala si Acao para ilagan ang suntok ng kalaban. Bagamat natamaan man si Acao dito, pero nakahanda itong magbitaw ng napakalalim na uppercut na hinugot pa mula sa impyerno. Kaya ang hatid sa kalaban ay dilubyo. May estilo din si Acao na habang siya ay patras, bigla lang siyang magbitaw ng suntok at natatamaan ang kalaban dito. Kaya lang mga kakwento, para bang di bali na matamaan, basta makakatama rin siya. Kaya naman mga kakwento, ito ang aking kunting obserbasyon kay Acao. Tutungang nakakatama siya ng malakas na mga suntok. Pero napakadelikado ito dahil pagkatapos ng makatama, hindi kaagad nakakabalik ang kanyang kamay sa pagdepensa. Kaya pag magbitaw na ang kalaban ng counter ay natatamaan siya. Okay lang mga kakwento kung ang kalaban ni Acao ay hindi mga top caliber sa mga boksingero, pero kung ang makakatama sa kanya ay mga top fighters o boksingerong dating naging kampiyon, ay aba, iba at napakabigat po ang kamay niyan. Kaya kung ganito ay papakita ni Acao, talagang may kalalagyan siya kay Casimero. Hindi man tayo sure na babagsak si Acao, pero makakatikim talaga siya
ng suntok na sinampalukan. At hindi lang ganito nangiwi ang ating matutunghayan. Magaling itong si Akao na habang siya ay umaatras dahil inaatake, napakaganda ng timing ng kanyang mga binibitawan. At kahit siya ay umaatras, kaya niyang pababagsakin ang kalaban. At tulad ng kanyang iniidolo na si Nonito Donaire Jr., malakas ang kanyang left hook at nakahanda pang mag-follow up ang kanyang kanan. At alam niyo ba na meron din siyang parang Naoya Inoue na bigla na lang magbitaw ng napakalakas na body shot. At kapag itong si Akao mga kakwento ay nakakakita na ng opening, lumalabas na ang kanyang malalakas na mga wild punches na kapag ang kalaban ay natatamaan, maaaring babagsak ito. Mga kakwento, ibinigay ko lang sa inyo ang mga mahalagang mga punto sa estilo ni Akao. So gusto pong makakapanood sa full video ng Japanese YouTuber, ay nasa description box na po mga kakwento ang link at maaari niyo po itong panoorin at video courtesy po tayo sa kanya sa video ito. Samantala, Zulani Tete, doble naman sa ngayon ang humahagod kay Tete ng mga kamalasan dahil kung ating napag-alaman na itong si Tete ay pinatawan ito ng 4 years ban sa boxing ng British Boxing Board of Control o Triple BFC ng United Kingdom dahil ang lumabas na resulta sa kanyang anti-doping test ay naging positive ito. At ang masaklapan nito, ang BSA Commission o Boxing South Africa Commission ay opisyal na sinuspinde ang boxing license ni Tete sa kanilang bansa. Kahit pa sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon patungkol sa ipinagbabawal na performance enhancement drug na in-intake ni Tete. Pero alam niyo ba mga kakwento na sa A-sample na kinuha mula kay Tete na nagpositibo, hindi nila natukoy kung anong uri na substance ito. Pero ganun pa man, kinonsidera pa rin ito ng BBBFC na drogang ipinagbabawal sa boxing. Kaya naman mga kakwento, umalag ang team ni Tete at iniling ni Tete na kunan muli siya ng sample sa pangalawang pagkakataon at tinawag nila ito na B-sample. Bagamat kadalasan mga kakwento na nangyayari, kung ano man ang naging resulta ng A-sample, ganun din mga kakwento ang kalalabasan ng B-sample. Pero ayon sa team ni Tete, dahil ang testing ay dumaan pa rin ito sa kamay ng mga tao, maaaring may pagkakamali sa nasabing test. Kaya naman mga kakwento, kung sakaling ganun pa rin ang resulta, maaaring magbabalik si Tete sa taong 2026 pero siya ay 38 years old na. Kaya ang tanong ngayon, may pagkakataon pa kaya na haba pa ang natutulog na Teteng karera sa boxing? Pero teka, parang masagwa pakinggan na. Ulitin ko po, hahaba pa kaya ang karera ni Tete sa boxing o tuluyan ng magre-retiro na itong si Tete? Ayun. Mga kakwento, higpitan na ang kapit dahil yayanagin na ang bansang South Korea ng round 10 ng magnitude na lindol sa Super Bantamweight Division. Parehong uhaw na makakausad sa karera para mabibigyan na isang malaking laban pagkatapos ng kanilang sagupan. Sino kaya ang pangarap ang mabibigyan ng katuparan at sino rin ang makakalasap ng kabiguan? Kaya naman sana ang buong sambayan ng Pilipino ay magkakaisa tayo na magdasal sa tagumpay ng ating pambato dahil manalo man o matalo, dala niya po ang dangal ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman, good luck, John Riel Cuadro Alas, Casimero. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. At kung hindi mo pa nagawa ito ay ba, gawin mo na. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion! So guys, please subscribe. Kwintong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Pero bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong New Think, kay kakwentong Titik O, kay kakwentong Lia Bautista, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang aking susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.